Hey guys, finally sa mga naghahanap po ng budget 5G smartphone na merong Snapdragon po na processor. Tapos malaking battery po na merong 7,000 mAh na battery. Ito na po guys ang Redmi 15 5G. Nakuha ko lang po siya ng less than 7,000 nitong nakarang sale sa may Lazada. At sa tingin ko, sulit na po ang smartphone na to ngayon para po sa may ganyang presyo. Meron po siya napakalaking display na merong 6.9 inches na merong IPS 144Hz refresh rate with NTP resolution at Corning Gorilla Glass 3 na protection sa may display. Sobrang laki po ng display niya. Perfecto kung mahilig po kayo maglaro ng Mobile Legends. Dahil malakas din po yung kanyang processor para po sa may ganitong presyo. Hindi lang po siya basta naka 5G. Naka Snapdragon 6S Gen 3 po siya na processor na dating Snapdragon 695 5G na nasa dating mga around 15,000 po na mga presyo. Kaya para maging less than 7,000 lang po ito pagka naka-sale. Panalo na po ito guys. Di naka 5G na nga rin po tayo. Ang hindi ko lang po guys magets kay Redmi, bakit yata naka single speaker pa po siya. Hindi pa siya ginawang dual speaker guys. Dahil yung Redmi Note 14, naka dual speaker po yun guys. At di rin po sila nagkakalayo ng presyo. Pero at least nga po guys is malaki yung kanyang display. O yan po yung mahalaga sa inyo. Dahil sinamahan din po ni Redmi itong malaking display niya ng sobrang laking battery nga po na meron 7,000 mAh siya battery. Buti naman nauuso na po yung mga malalaking battery dito po sa mga budget phone ngayon. Sila Infinix, Itel at Tecno na lang po guys ang hindi po nakikipagsabayan sa palakihan po ng mga battery dito po sa mga budget smartphone po nila. Maybe sa next year, maybe sa 2026, maglabas na po sila ng at least meron pong 6,000 mAh siya battery sa may Note series at Common series nga po nila ngayon guys. Itong design po ng Redmi 15 5G guys ay meron po siyang plastic frame at plastic back lang. At meron po siyang single 50 megapixel na main camera. Ginawa lang siyang tatlo guys para magmukhang maganda yung forma. Pero kahit papano, maganda naman yung design niya. Sadyang plain lang po talaga siya at di nga po siya fingerprint magnet. Pero kahit papano guys, mas gusto ko na po yung design na to kaysa po sa may Poco M7. Ang ayoko lang po kay Redmi guys ay medyo hindi talaga ako nagaganda sa mga camera nila. Malabo po at blurred. Siguro kung Redmi phone po ang gusto nyo at gusto nyo po ng medyo decent na camera, yung Redmi Note 14 na po yung kunin natin guys. Medyo mas maganda po yun compare nga po dito kay Redmi 15 5G. Na sigurado makukulangan po kayo sa kanya pagdating nga po sa may camera. Ang isa pang nabitin po sa may smartphone na to is naka 4128 na version lang po siya. Wala po siyang 8256 na version. Mas okay po sana kung meron pong option para sa mas malaking storage. Dahil masyado na nga pong maliit ang 128GB ngayon para sa may ganitong presyo. Madalas po sa mga less than 5K na lang po sulit ang mga 4128 na version. Dahil kung maglalagay nga po tayo ng Call of Duty Mobile at yun po yung gusto nyo laruin, masyadong malaki po yung kakainin sa may storage natin. Dahil mas maganda po mag Call of Duty Mobile dito kaysa nga po sa may G200 at Dimensity 6080 5G. Dahil medyo mas malakas nga po ito kahit papano at mas pataas po yung graphics at mas smooth po yung frame rate na makukuha natin. Kung ipang Call of Duty Mobile nga po natin ng Redmi 15 5G. Saka buti naka UFS 2.2 na storage type pa po siya. Kaya kahit naka 4GB lang siya, medyo smooth at medyo mabilis naman po siyang gamitin kahit papano. Itong mismong HyperOS lang po talaga ang problema dahil ang dami nga po niya mga bloatware tapos hindi pa pwedeng alisin. Siguro guys, may re-recommend ko lang po yung smartphone na to kung mabilis na data at malaking battery nga po yung hinahanap natin. At I think perfect po ito sa mga delivery rider natin dyan. Dahil nga po kailangan nilang ng smartphone po na matagal malobat. Pero dapat mabilis din po sa may mobile data. Ito po yung sample 5G data po ng Redmi 15 5G. Napakalayo po nyo compare nga po sa may 4G data lang. Actually may ilalakas pa nga po yan. Kumbaga yan lang po yung kayang ibigay na speed ng SIM card ko nga po dito po sa aming lugar. Pwede mas maging mabilis pa yan or pwedeng bumagal pa po siya. Depende po sa may lugar at signal po natin. Saka kung meron po mas malapit na 5G tower sa inyo. Pero para sa akin yung ganyang klase po ng internet, mabilis na po yun para sa isang mobile data. Siguro kung sakali nga pong bibili ko yung smartphone na to at gagamitin ko po siya as personal phone, isipin po muna natin guys, kung madalas pa tayo sa bahay or madalas po tayong umaalis. Dahil tulad ko po, madalas po ako nasa bahay lang at meron naman po akong wifi, kaya hindi ko rin po halos magagamit itong 5G nga po na mobile data niya. Yung 4G lang po ay sobrang sapat na. Saka kung napapansin nyo man guys, mas stable po ang 4G data compare po sa may 5G data. Still sa tingin ko para po sa may ganitong presyo, still babagsak pa rin po ako sa may Infinix Hot 60 Pro. Dahil sa napakagandang display nga po dyan na mayroong 144Hz sa refresh rate, 1.5K na resolution with better camera pa. Decent na battery lang siya.
At mas malinis pa nga po yung kanyang software na pwede pong magtanggal ng mga bloatware. Sadyang napakasulit lang po talaga guys ng Infinix Hot 60 Pro. Kaya kaya ko pong bitawan yung 5G na data para po sa mas magandang display at mas magandang camera na wala nga po dito. Kaya hanggat wala pong makakatalo sa may specs po ng Hot 60 Pro, hindi po ako magsasawang i-recommend sa inyo ang smartphone na yan. Pero syempre kung 5G data nga, and 7,000 mAh battery ang mahalaga sa inyo, syempre si Redmi po ang kunin nyo. Still naman sulit pa rin po yan para sa may less than 7,000 nga po ng presyo niya pag naka-sale. Kaysa naman Honor X7D ang kunin natin na mas mahal pa nga po sa kanya pero mas pangit pa po yung specs. Sobrang pangit ng display, pangit din po yung camera. Medyo pwede pa guys yung Poco M7 dahil same processor nga lang po yun guys ng Honor X7D pero mas mura po yung kanyang presyo. Pero syempre kung isisingit nga po natin sa may eksena ang Redmi 15 5G, di hamak na mas sulit po ito kaysa po sa may Honor X7D at Poco M7 po ngayon. Na nasa kulang 7K po yung presyo pagka po nagsisale nga. Kaya overall po guys, sa tingin ko okay na po yung kanyang specs para sa may ganitong presyo. Hindi man siya yung pinakamaganda para sa may ganitong presyo nga po ngayon guys. Pero hindi rin po siya yung pinakapangit. Kumbaga kung ang top 1 po para sa atin is yung Hot 60 Pro, itong Redmi 15 5G, siguro pasok pa rin po ito sa may top 5. Tapos yung Honor X7D, top 1 po yan guys. Top 1 po sa huli para sa akin. Yun lang po guys, pasensya na, medyo napagtitripan ko po yung Honor X7D. Kung yan po talaga yung gusto nyo yung smartphone, meron po tayong link dyan sa may description para po makakuha pa tayo ng additional discount sa kanya. Yun lang guys, thanks for watching.